Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay reading po and bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. So, pakihanap na lang po ng zodiac sign ninyo sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo at diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo for today, we have the Five of Pentacles. Ayan. So, siguro, ang iba po sa inyo, maaaring you are trying to isolate yourself or you are choosing to be alone, no? Gusto mong mag-detach muna sa worldly things, no, na maaaring pinagkakaabalahan ninyo at gusto ninyong mapag-isa muna, gusto ninyong siguro magnilay-nilay, or baka meron kayong mga financial hiccups ngayon na maaring pinagdadaanan or meron kayong mga financial issues na gusto ninyong pag-isipan, no? Kaya ayun, maaaring gusto mo muna na mag-ano kayo, mag-solitude, no? Gusto mo munang mapag-isa. All right? So, what else? We have the Knight of Pentacles. Ayan. So, magtiwala ka lang, Aries, kung ano man itong dahilan ng pag-isolate mo sa sarili mo, magtiwala ka lang sa sarili mo, kaya na kaya mo yan, mas masusolusyonan mo yan, at magtiwala ka lang din sa universe, no? Sa Panginoon. Just trust, no? Dahil God never sleeps, okay? Always remember that, hindi natutulog ang Diyos, and lagi siyang nandiyan para sa pagtulong sa atin, para sa pagsuporta sa atin, ano? Kaya kung ano man yung kunyari, siguro meron kang pinag-worry, huwag ka na mag-alala, no? Bagkus, just lift it all up to God. Okay? Ialay mo na lang yan na mga worries mo sa Panginoon para tulungan ka. Okay? God will always send you a rescue. Kumbaga, no? Para maging magkaroon ka ng kalinawan sa inyong isipan, magkaroon ka ng clarity of thought, no, at magkaroon ng clear direction of where you are heading. Okay? So, wag mong kakalimutan ang faith at ang hope, at saka, yun, higit sa lahat, magtiwala ka, no? Both sa kakayanan mo, sa sarili mo, at sa divine universe. Okay? So, what else? We have Eight of Wands. Ayan. So, may travel, no? Ang iba sa inyo dito, Aries, maybe you are going to travel and maaari, no, yung travel na to is international travel. So, possible na meron kayong lakad for various reasons, no? Pwedeng yung travel na yan, pamasyal, baka kayo ay magtutour, baka kayo ay may job opportunity overseas, pwede rin na business or work related yan, no? Career related, no? Yung travel ninyo. There are also good news and opportunities, no, coming your way, at pwede, no, na yung mga opportunities na yan ay isa sa mga opportunities na yan ay for you to travel, no? Kaya good luck sa iyo and be ready, no, for anything, kasi you never know kung ano pang mga oportunidad ang pwedeng kasama, no, ng mga opportunity to travel na yan na pwedeng dumating. Alright? So, tignan natin kung ano yung inyong final message. Peace comes from within. May you find the peace within your own patient heart. Ayan. So, maaari, no, na yung pag-isolate ninyo sa sarili ninyo sa ngayon, it's because you want to find peace, no? It's because you want to find that tranquility, no, serenity. Yun ang maaring gusto mong maranasan sa ngayon. Yun ang gusto mo na
ma-experience, no, sa ngayon. Kaya siguro pinipili mo na i-isolate mo muna ang sarili mo para walang istorbo, walang makikipag-usap muna sa'yo, alam mo yun, yung ilalayo mo muna yung sarili mo from the people around you or from the situations na kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo is Knight of Cups. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo sa ngayon will be focusing on your spiritual life. Maybe some of you is interested, no, sa kung ano mang spiritual matter, no, at this time. Pwede rin na merong offer dito po, no. Pwedeng offer ito of love. Pwedeng meron ditong mag-aaya sa inyo na makipag-date, yung gano'n. If you are still single, no, maaaring merong makikipag-date or merong mandiligaw. Pwede rin na merong marriage or marriage proposal, no, na maganap dito for some of you. So, good luck po. We also have the star. Wow, napakaganda nito. Kasi this is wish fulfillment. So, meron ditong mga wish or wishes kayo na maaaring ma-fulfill around this time. You know? So, kumbaga, divine timing has come for that wish. No? Kung ano man yung heart's desires ninyo, maaaring yan ay ibigay na din sa inyo ng universe sa ngayon. And, balance, no? Meron ako nakikita ditong pagbabalanse sa buhay ninyo, kaya maganda rin ang magiging sitwasyon kasi things will be fixed, no? Kung ano man yung mga meron kayong kunyari mga pinoproblema na hindi ninyo nabibigyan. Alam mo yun, yung parang naano ninyo, na overlook ninyo in the past. So, ngayon, mabibigyan nyo na ng mas maraming oras, panahon at atensyon ang mga bagay na na-neglect ninyo in the past, no? At isa pa, Taurus, some of you also siguro is going to start something new, no? Maaaring may self-renewal din kayong gagawin, no? Maaaring it's about time na since you are be more interested siguro ngayon on your spirituality, kaya maaring may mga realization din kayo that you want to renew yourself, no? Maybe gusto mo din na may mga paniniwala ka din siguro na gusto mong baguhin, you know, you want to improve yourself, no? Kasama na yan, kaya there is a new beginning, no? Meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay, meron kayong bagong chapter in your life, no, na gagawin. Kaya good luck sa iyo. So, what else? We have 6 of Cups. Okay? So, meron tayong support. And yung support na to could be, you know, could be financial support. No? Pwedeng physical, no, support. Dito ang kailangan ng iba sa inyo. Baka kailangan ninyo ng assistance, ng tulong, yung ganon. But, yeah, pagdating sa pera din, no? Maaaring meron din ditong nangangailangan sa inyo ng pera at this time, and huwag kayong mag-alala because someone will be giving you money. Maaaring yan ay donation, pwedeng regalo, pwedeng utang sa inyo, no? Or pwedeng merong magpapautang sa inyo, something like that. But yeah, this is also a time of prosperity, you know? Magkakaroon kayo dito ng pera at that would be more than enough, no? Para na matugunan ang inyong mga pangangailangan pangkaperahan, no? So, tingnan natin kung ano pa yung, kung anong mensahe pa. This is your final message. You may get knocked down in life. Getting up is a choice. Okay? Always get up. Ganun naman tayo. Diba? Ganyan ang Pinoy, dugong Pinoy. Hindi tayo basta-bastang sumusuko. You know, kapag meron tayong problema, no? Kumbaga, we were knocked down, pero lagi tayong bumabangon, 'di ba? Hindi natin hinahayaan na matalo tayo ng problema because
most of us, iniisip natin na mas makapangyarihan tayo kaysa sa mga problema natin, 'di ba? We are more powerful than our problems. Kaya ayun. So just always get up. Okay? Always get up. Kasi hindi unang-una, we should also realize na hindi tayo bibigyan ng universe ng problema na hindi natin kaya, 'di ba? Kasi para ano pa, 'di ba? Kung hindi naman natin kakayanin, 'di ba? So, kaya ang binibigay sa atin kung ano ang kaya natin, kung ano ang kaya nating solusyonan, ano ang kaya nating malagpasan. Okay? Kaya ano lang, magtiwala lang kayo and always activate your inner strength and courage, no? At yun, always hope always hope for the best possible outcome. Kasi kung ano man ang problema ang pinagdadaanan ninyo, mahahanapan mo yan ng solusyon. Just have faith. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message ninyo for today, we have the star. Wow, napakaganda nito kasi the star is about new beginning. Napakagandang pagsisimula ang po pwedeng gagawin ng iba sa inyo rito. There is a new path that the universe is offering you. There is a new path that the universe is giving you. May bagong pagkakataon na binibigay sa inyo rito para makapagsimula kayo ng bagong buhay. And parang ninyo yan parang premyo yan sa inyo. Kasi maaring nanggaling kayo sa isang masalimuot na sitwasyon sa buhay ninyo. Maaring nanggaling kayo sa isang mahirap, na sitwasyon. Pero napagtagumpayan mo yan, you were able to succeed, you were able to surpass whatever that problems are. Kaya ito, magsisimula ka ng bagong chapter sa buhay ninyo. Okay? So, good luck sa'yo. So, this is also about renewal. This is about renewal. This is also about being hopeful and optimistic, sa buhay ninyo, sa kung ano man sa kung ano man ang paparating, So, what else? We have 8 of Pentacles. Ayan, dedication. Sa trabaho to, Gemini. Siguro, kayo, you are super dedicated, sa inyong trabaho, sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan. Maybe you are really putting your heart and soul into it, At kung sa trabaho man ito, for sure, you will be rewarded, Kasi makikita na, ng inyong employer, ng inyong manager, ang dedication ninyo sa trabaho, yung kasipagan ninyo, yung diligence ninyo, the efforts that you've been putting on sa work ninyo. Yan ay maaaring mapansin na sa ngayon and po pwedeng mabigyan na kayo ng reward, mabigyan kayo siguro ng extra bonus or mabibigyan kayo dito ng additional employee benefits, yung mga ganon, or pay raise, or promotion. So, po pwedeng ganon. What else? We have 6 of Cups. Ayan, support. Siguro din, kaya kayo magaling sa trabaho because siguro meron din kayong katulong, maaari na you are also being supported by the people around you sa trabaho, kaya mas lalo kayong nagsisipag, mas lalo kayong masipag or mas lalo kayong ginaganahan talaga, na magtrabaho because of that. So, kaya ayan, magaling, mas lalo ninyong ginagalingan, something like that. And 6 of Cups also is about siguro support ito. Naririnig ko kanina pa, family, So, maaari na meron kayong maaari may mga kapamilya kayo na nangangailangan ng inyong suporta in any shape or form sa ngayon. Maaring may pamilya kayo or kapamilya kayo na maaring lumalapit sa'yo, and asking for your support. Pwedeng pera, pwedeng physical
na suporta or kung ano pa man. No, yun ang napipick up ko dyan for some of you, Gemini. So, tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe or final message ninyo. Ayan. So, we have, you are worthy of love and respect. Okay? Surround yourself with supportive and encouraging people. Ayan. So, instead, 'di ba? Instead na paligiran mo yung sarili mo ng mga marites at marisol, you'd rather choose those people na ipapalibot mo sa sarili mo na supportive and encouraging people. You know, kasi yan, mga ganyang klaseng tao that's going to, impart their, or they're going to share their, their good vibes, no, with you. Kasi, maaari talaga na ang iba sa inyo, baka maraming marites at marisol sa paligid ninyo. 'Di ba? And negatibo lang ang hatid nun sa inyo. You know, stress ang hatid nun sa inyo. Kaya, deserve mo yung love and respect ng ibang tao. So, piliin mo din yung mga tao na makakasalamuha mo and choose to surround yourself with positive thinking people, with supportive and encouraging people. Kasi kung ano man ang pagtatagumpayan mo, you know, they will be sharing it. They will be sharing your happiness and joy as well. Ganon din sila, no? Kapag sila naman ang magtatagumpay, you will be also happy for them. You will also be celebrating their success with them. 'Di ba? Ganun lang. Pero kung ang mga kasama mo, mga inggitero, inggitera, ay nako, ikaw ay magtatagumpay, nako, hindi sila matutuwa. 'Di ba? You can't expect, no, na makiki-celebrate sila sa iyo or makikisaya sila sa iyo kapag ikaw ang nagtagumpay. Kaya choose those kind of people na kumbaga like-minded people. Okay? Piliin mo ang mga ganong klaseng tao. Alright? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo. We have Ace of Wands. Ayan, so this is, dalawa pala kaya, hala, ang galing. Dalawang aces. Wow, Cancer, napakabongga nito. Kasi kapag meron tayong dalawa or more than 2 na ace sa reading, ibig sabihin nito, no, nagsisignify lang ito na meron kang swerte, meron mga amazing things na po pwedeng mangyari sa buhay mo. You know, merong mga swerte, magagandang kaganapan, 'di ba? Successes, so napakaganda. So, yung Ace of Wands is inspiration. No, ito yung keyword niya. So, most likely sa ngayon you will be super inspired, no, about something or about someone sa buhay niyo. Kaya kung ano man ang opportunity na dadating sa inyo dito, talagang magiging high vibe ka, no? Magiging high vibe ka, you will be inspired, you will be highly motivated to look into whatever this opportunity is. Isa pa, yung kung ano man ang dadating na oportunidad sa iyo, maaaring ito yung mga pinapangarap ninyo. You know, kunyari, trabaho ito, 'di ba? There is an offer of a job. So, maaari na kung ano man ang offer ng trabaho na ito, maaaring ito yung mga matagal mo nang minimithi. Maaaring ito yung matagal mo nang gustong magkaroon, no, na trabaho. Kaya you will be very inspired, you will be very happy, you will be very excited about this, no, and you will be passionate about this. Kaya sisikapin mo na talagang makuha mo to, nung yung opportunity na to, you're going to embrace it, you know, and you will be welcoming that, no, sa buhay mo. Kasi maaaring ito na yung talagang magpapagising ng iyong passion. With the Ace of Pentacles naman, this is about abundance and prosperity. So, most likely, kung ano man itong offer sa'yo, whether that's trabaho, career, or business, or kung ano mang klaseng money path ang pwedeng magbukas para sa inyo sa ngayon, possible na yan ang panggagalingan ng continuous inflow of your abundance and prosperity. You know? So, may chance. At pwede rin na merong mga dadating na financial blessings talaga sa inyo sa ngayon. And pwede rin na merong financial
financial opportunities. Ito, na dadating. Na yun nga, siya yung magbibigay sa'yo or maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity. Pero, pwede rin na meron talaga mga parang cold cash na dadating sa inyo. Pwedeng pera talaga na dadating sa'yo. It could be a windfall of money. It could be a win, no? It could be a sale of property, sale of of bahay, lupa, no? So siguro may mga ganon. Kaya ito na yung ito na yung simula, no, ng pagbabago ng kalagayan mo pagdating sa pera. Kasi mas magiging masagana ka na sa ngayon, mas magiging maluwag na ang inyong kaperahan. Alright? So, we also have two of pentacles. Ayan. So, marami, no? Maaaring marami itong oportunidad na pwede ninyong i-juggle dito. Maybe you're going to choose talaga. Kasi hindi naman siguro pwedeng lahat kukunin mo kung ano man ang mga oportunidad na yan, diba? You really need to choose kung alin yung sa tingin mo best para sa'yo. Kaya maaaring yun ang ginajuggle mo dito, yung mga opportunities na to. Kasi maaaring hindi lang iisa, ang offer na ito para sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Or kuha na tayo dito ng final message ninyo. So, we have, let music lift you up and fill your heart with joy. Kasi baka yung mahilig kayong makinig ng musika, no? Or baka nagtutugtog kayo ng musika. Or nagtutugtog kayo ng musical instrument. So, pwedeng ganon, ano? At, you know what? Ano din ito maaari na ang iba sa inyo rito, maaari na ang iba sa inyo rito is mahilig talaga sa music pero for whatever reason baka nagkaroon kayo ng distansya, no, sa music in the past, no, few days, few weeks, or few months. Kaya parang ito, paalala ito sa inyo na allow the music to lift you up. Lalo-lalo na kung kayo ay medyo may lungkot na nararamdaman or maaaring nawawalan ng direction sa buhay. The music can help you na, kumbaga, tumaas, no, yung vibration ninyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo is Moon Energy. This is the Angel of Dreams na nagpaparamdam sa inyo sa reading na to na maybe maraming mga guidance, no? Intuitive messages, nudges, and even visions siguro ang pinapadala sa inyo ng universe. At this is reminding you, no, to pay attention to that. Kasi important guidance yan para sa iyo. Maaaring yan ay sagot sa inyong mga dasal. Baka kayo ay naghihingi ng guidance, di ba? Kaya ayan pinapadala sa inyo. At saka, yung inyong mga panaginip, no? If you are dreaming lately, pay attention to that as well. At sa mga susunod pang mga araw, no? Kailangan na mag-pay attention kayo sa mga panaginip ninyo, pagising ninyo, at kung ano pa yung mga elements ng inyong panaginip na nakita ninyo sa panaginip at natatandaan nyo pa pagising ninyo, make sure na isulat nyo po agad yan. You write them down on paper agad-agad before na makalimutan ninyo. At kapag may time na kayo, at i-google po ninyo kung ano yung dream meaning ng mga elementong yan na nakita ninyo sa inyong panaginip. Kasi doon ninyo malalaman, no, kung ano yung message sa inyo ng universe na dinaan niya sa inyong panaginip. Okay? So, what else? We have death energy. Ayan. So, death energy is a transformation energy. So, napakaganda nito kasi this is the end of an era. Magde-decision kayo rito na mag-disconnect na kayo or i-cut off ninyo na yung cords between you and kung anumang bagay or anumang sitwasyon or even tao, pwedeng karelasyon ninyo, pwedeng kaibigan, di ba? Na maaaring ngayon marirealize mo na you don't
you don't deserve those people, no, na makasama ninyo. Kasi kung ito'y mga manloloko, kung ito'y mga sinungaling, kung ito'y mga hindi trustworthy na tao, 'di ba? At maaaring yun, ano ninyo, mararamdaman ninyo na hindi na ito hindi na ito nararapat or hindi na worth it, 'di ba? Yung time ninyo na makasama ang mga ito, 'di ba? Kaya 'yun. Uh, this is also something na you feel like these people or these situations or mga bagay, ano na ito parang siguro nararamdaman ninyo na tapos na yung mission mo sa kanila or tapos na yung mission nila sa'yo. You know, mararamdaman mo din naman yan kasi unti-unti magkakaroon ng disconnect kayo at unti-unti, you know, parang nagfe-fade away na. Nagfe-fade away na kung ano man yung, kung sa tao man ito, yung attachment ninyo sa bawat isa, yung connection ninyo sa bawat isa, mararamdaman mo yan na unti-unting nawawala na yung magic ng inyong relationship, yung ganon. So, whatever that is, whatever it is that you feel like it doesn't serve your highest good anymore, yan ang pagdedesisyonan ninyong alisin na sa buhay mo. Yan ang pagdedesisyonan mong iwanan na, no? Ang mga tao na yan, bagay na yan, or situation na yan. Kaya malaki ang pwedeng maging pagbabago sa buhay ninyo. You are going to make room in your life sa ngayon at ikaw ay handa na mag-welcome ng bago. Handa ka nang magbukas ng sarili mo para sa mga bagong tao, para sa mga bagong sitwasyon or bagong opportunities. So, we also have Hermit. Ayan. So, kung napapansin ninyo, no, lahat ng tatlong ito, they are major arcana. So, that has a special message din para sa iyo. Having a major arcana sa reading ninyo, no? Yung tatlong ito. Ibig sabihin na merong mga remarkable na situations na pwedeng mag-unfold sa buhay ninyo, no, in the next few days. Siguro meron dito mga malakihang pagbabago, meron dito mga positive na pagbabago na mangyayari or whatever it is na remarkable, no? It's going to be an amazing happenings in your life, no? Yung ganon. Na magkakaroon ng mahaba or magkakaroon ng mahabang epekto, no, or impact, no, sa buhay ninyo kung ano man ang mga mangyayari ito in the next few days. So, we have Hermit, no, this is the angel of reflection inviting you na it's about time now for you to do some kind of reflection and introspection. So, maaring ito ang kailangan muna ninyong gawin before you do this change. 'Di ba? Kaya siguro kayo sa pagdinilay-nilay ninyo, pagmumuni-muni ninyo, and also with the help of your intuition as well, no? So siguro mapapakinggan mo lahat 'yan dahil sa pagsusolitude mo at marirealize mo na it's about time na to renew yourself. It's about time na to release, no, from your life anything that doesn't serve your best interest anymore. Kasi baka nararamdaman mo naman yung stale energy na bumabalot sa inyo, no, nahatid ng mga tao or mga sitwasyon na yan. Kaya good luck sa inyo. So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo, and this is your final message. So, we have act like your life is a blessing and you'll start feeling like life is a blessing. Give thanks for your blessed life. Lagi-lagi, 'di ba? Lahat naman na meron tayo sa buhay natin is a blessing. Binigay yan sa atin ng universe. And dapat lang na magpasalamat tayo for our blessed life, 'di ba? Kaya nga ang napakahalaga, 'di ba, na dapat ginagawa natin sa paggising natin, everyday sa paggising natin, is the first prayer that we should pray is gratitude, no? Dapat ang lagi nating dinadasal, no, sa paggising natin is pagte-thank you, pagpapasalamat, no, for
another day na binibigay sa atin, or for the life, no, na binibigay sa atin ng universe sa araw-araw. Kaya, and all the blessings pa na ibibigay pa niya sa atin, no, for the rest of the day. Dapat lagi nating ipinagpapasalamat yon. Kaya wag nating kakalimutan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ilan sa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin pa unang mensahe po ninyo. We have the Ace of Pentacles, which is really good, Virgo. Kasi this is abundance, no, and prosperity coming your way. 'Di ba? Ito na yung simula, no, ng pagbabago ng takbo ng inyong kapirahang aspeto. This signifies change, no? This signifies a change, a beautiful change, a positive change pagdating sa inyong financial landscape. Maaring meron dito mga financial blessings na dadating, as in cold cash, na pwedeng dumating, no? And it could come from various sources. We don't know kung saan ito manggagaling. But, yeah, it could be a windfall, it could be a win, diba? Maaaring sweldo ninyo, maaaring may magraregalo sa inyo. It could be coming from anywhere, no? Mafi-figure out nyo na lang yan, no? Pag dumating na siya. Pwede rin na galing yan sa mga financial opportunities, no? Na dadating sa inyo sa ngayon, na siyang maghahatid din sa inyo ng abundance and prosperity. Kaya, napakaganda. We have Queen of Pentacles. Wow. Queen of Pentacles is also another prosperous and abundant energy. So, most likely, talaga, Virgo, siswertehin kayo pagdating sa pera around this time, you know? At magiging komportable kayo pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Magiging komportable ang pamilya, you know, mga sinusuportahan ninyo. They will be happy, they will be financially comfortable kasi nga because of these blessings, because of this money na po pwedeng dumating sa iyo, because of these opportunities na pwedeng dumating sa iyo. At isa pa, maaari, no, na ang iba sa inyo dito siguro kayo yung madre de pamilya, maaari na ang iba sa inyo kayo yung nanay at kayo yung tawag dito, kayo yung nag-assume ng mother figure, kumbaga, you know? Pwedeng wala pa kayong biological talaga na anak, hindi pa kayo ng anak, pwedeng ganon, pero maaaring kayo yung tumatayong nanay, no, sa inyong pamilya. Ikaw yung gumagawa ng role ng isang nanay. So pwedeng ganon ang ganap ng iba sa inyo dito, and you are offering comfort, no? Financial comfort, physical comfort, yung mga ganon. So, maaaring ganon ang ninyo, ang kaganapan, sa buhay. So, good luck sa'yo. We have King of Cups. Ayan. So, dito naman, sa King of Cups, may commitment, no? So, yung commitment na to could be anything. Pwedeng commitment ito sa relationship, no? Pwedeng ang iba sa inyo magko-commit into marriage. Maaaring meron dito magko-commit ng magjojowa, yung ganon. Or, pwede rin, na ang iba sa inyo rito is going to tawag dito, commit yourself as well with ang tawag dito, yung sa business, yung gano'n, no? Kung kayo makikipag-business partnership, something like that, no? So, tignan natin kung ano pa yung message. Final message po ni Virgo. We have, sometimes you may think God isn't listening because He didn't answer your prayer. Later, you may be thanking God for that unanswered prayer. That's very true, no? May share ko lang nangyari na din ito sa akin, 'di ba? Yung parang blessing in disguise, no? Yung sinasabi natin blessing in disguise na meron tayong parang nagtatampo, 'di ba? Ang iba sa atin, merong mga nangyayari sa atin na parang nagtatampo tayo kasi hindi nangyayari, no? Yung gusto natin, hindi nangyayari yung pinagpe-pray natin, 'di ba?
Pero, one day, marirealize natin, ay, nako, buti na lang, no? Hindi pa binigay sa akin ni God yung hinihingi ko kasi ganito ang nangyari. Kung merong may hindi magandang nangyari, 'di ba? So, yun, at merong mas maganda pala, no, na mangyayari or nangyari sa buhay mo. So, kung binigay na sa'yo ng Panginoon, kung ano yung hiningi mo noon, 'di ba? So, maaaring hindi mo na 'yun nakuha kung ano 'yun mas malaking blessing, 'di ba? Na makukuha ninyo. Yung gano'n. So, what else? Kaya importanteng hindi tayo nagtatampo sa Panginoon at hindi tayo naiinip maghintay kasi may kasabihan nga 'di ba na good things come to those who wait. Totoo, 'di ba? Kasi kung ano yung bagay na hindi binibigay sa atin, na gusto natin, hindi binibigay sa atin, pwede na yan ay off timing lang, pwedeng hindi pa tama sa panahon, kaya hindi pa binibigay sa'yo sa timeline na gusto mo, or maaaring hindi yan ang best para sa'yo at merong inihahandang mas maganda dyan, no, na yun ang best para sa'yo, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng gusto natin para sa buhay natin, iyon ang makakabuti sa atin, 'di ba? Kaya nga may mga bagay na hindi sa atin binibigay. May mga sitwasyon na iniiwas tayo ng divine universe because it's not the best for us, 'di ba? At kung ano ang para sa atin, kung ano yung makakabuti para sa atin, yun ang binibigay sa atin. So, no one can no one can outgive God, sorry. Be generous with your gifts. Do more, be more, give more, and have more. It's very true, diba? Kasi the more you give, the more you receive then. Diba? So, lalo-lalo na kung ginagawa mo kunyari ang pagtulong sa iba na wholeheartedly ginagawa mo yon, no, yung bukal sa loob mo, yung masaya ka na nagbibigay ka, masaya ka na tumutulong ka, 'di ba? Mas malaking blessing, no, ang babalik sa inyo noon. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ni Libra for today. We have the Ten of Wands. May burden, no? Si Libra. Kung ano man ito, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. So, maaaring emotional burden ito na matagal yun ang bitbit. Pwede rin naman na physical burden ito, no? Pwedeng related ito sa trabaho, no? Baka kayo ay you've been working long hours, overtime ng overtime, even if ayaw mo lang mag-overtime, pero parang nire-require kayo siguro ng employer ninyo na mag-overtime pa kayo, no? To finish up some projects or kung ano man trabaho. Or pwede rin na pamilya, no? This could be related, no, sa pamilya din. Baka bigat na kayo sa responsibilidad at obligasyon ninyo sa pamilya. So, whatever the case may be, Libra, ano man itong burden na bit-bit ninyo, ngayon parang naiisip nyo na or magde-decision na kayo na parang tama na, enough is enough na, kasi because maybe kung ano man ang burden nito is talagang it's bothering you na ng malaki, kaya gusto mo nang i-release ito, gusto mo nang i-let go ito, no? So, kung pwedeng hihingi ka ng tulong sa kanila, kung saan man ito, or pwedeng i-give up mo na to totally. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Pero, yun nga, parang gusto mo nang putulin ito, gusto mo nang tapusin ito, you know? So, yung ganon. So, what else? We have Three of Pentacles, action, no? So, yun nga. This could still be related to this, no? Na kung ano man yung binabalak mo dito, ano man ang nararamdaman mo ngayon, no? Na gusto mo nang i-give up or gusto mo nang magpatulong, gagawin mo na yan sa ngayon. Hindi lang yan nasa isip mo, hindi lang yan nasa plano mo, but you are ready to do something about it. You are going to take action towards that, no? At para mabago na ng iyong sitwasyon, para gumaan na ang inyong pakiramdam, something like that, no? So, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa, you're going to take action towards pagbabago. At saka, pwede rin, na on a different note,
Pupuwedeng sa trabaho ngayon, ano, maybe meron kang plano, maybe you are planning to offer to someone na makipag-collaborate ka, makipagtulungan ka, makipag-partner ka. So, maaaring meron kang planong gano'n at maaari, no, na sa ngayon hindi ka na rin magpapatumpik-tumpik pa yung plano mo. You're going to do something about it at baka ikaw ay makikipag-usap na sa iba, 'di ba? Na pwede ka nang humingi ng tulong sa kanila or mag-o-offer ka ng partnership. So, good luck. We have Four of Pentacles. Ayan. So, maybe this is related to money. You know, Four of Pentacles. Maybe this is a reminder para sa'yo. No, na you need, now also is the time that you need to take action na mag-take control ka na of your money. Kasi baka ang iba sa inyo, baka meron kayong mga bookkeeper, meron kayong mga accountant, 'di ba? At ibang tao, no, yung nagma-manage ng inyong kaperahan. So, pwedeng ganoon. And this could also be a reminder para sa iyo, no, to take control of your money. Take charge of budgeting. Yung alam mo dapat kung ano yung in and out ng iyong kaperahan, 'di ba? Yung alam mo yung budget plan mo, yung paninindigan mo kung ano yung nasa budget plan mo para alam mo yung in and out ng inyong money. Alam mo kung saan napupunta yung pera mo, yung gano'n, no? So, good luck. Ano pa ang inyong final message? Libra. Final message ninyo ay, when people isolate themselves, don't give up on them. Okay? Always reach out and offer kindness. Kasi you never know, 'di ba? Unless na mag-reach out ka sa tao, unless na magtanong ka sa kanila, 'di ba? Then that's when you know kung anong dahilan bakit nila ina-isolate ang sarili nila, 'di ba? So hindi masamang magtanong, hindi masamang maging interesado tayo, no, doon sa mga taong nag-i-isolate ng sarili nila para na kung pwedeng makatulong tayo, kung kailangan niya ng tulong, 'di ba? Whatever it is that we can do para makatulong, then why not, 'di ba? Pero wag nating hayaan, ano, na may nakikita tayong ina-isolate nila yung sarili, dinidistansya nila ang sarili natin na without even asking kung kumusta naman sila, 'di ba? Kasi we never know, ang dami ng lalo-lalo na sa ngayon, ano, ang dami-daming mga cases ng mga ano, yung mga suicide, yung mga ganon. May mga cases na yung palang may mga taong hindi naman natin alam kung ano nangyari sa kanila kasi we don't even bother asking. Yung pala nadidepress na sila, 'di ba? Nalulungkot na o kaya may problema, hindi makapagsalita, 'di ba? Hindi nagsasabi. 'Di ba yung mga ganon? So, if we have loved ones like that, kay mga kaibigan natin or ano, kung nakikita natin, 'di ba, na may mga ganon. So, maybe, 'di ba? Reach out with kindness, 'di ba? Reach out with kindness kasi malay mo makatulong ka sa kanya, 'di ba? Kung hindi naman niya kailangan ng tulong, then it's okay. At least, no, may ginawa ka para sa kanya, 'di ba? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message, nagsabay na eh. We have Ace of Pentacles and Nine of Wands. So, napakaganda nito ni Ace of Pentacles kasi si Ace of Pentacles is a new beginning energy, lalo-lalo na ito pagdating sa kaperahang aspeto. You know, this is about you starting an abundant and prosperous life. Napakaganda. Kasi maraming blessing ang pwedeng dumating sa inyo dito. Financial blessings, po pwedeng merong windfall of money, pwedeng merong panalo kayo sa game of chance, or po pwedeng merong magre-regalo sa inyo ng pera, merong magdo-donate, di ba? Baka meron din kayong sale of property, yung gano'n. So, there could be cold cash talaga na dadating sa inyo. Or, merong mga financial opportunities, no? Baka may mga offer ng trabaho, career, business, investments, yung mga gano'n, na eventually
yun ang magdadala sa inyo ng abundance and prosperity. So, whatever the case may be, this is like the start of you um, receiving, kumbaga, the inflow of abundance and prosperity. You know? So, magkakaroon na kayo ngayon ng pag-welcome, no? Ng biyaya, ng blessing, financial blessing, no? So, this could be the start of you going to have a new financial landscape. No? Mag-i-improve na yung inyong financial situation or financial status ninyo. Kaya good luck sa'yo. With the Nine of Wands, we have determination. Right? So, itong determination naman, this is really beautiful kasi para ngayon, reminder ito para sa inyo na be determined, be persevering, 'di ba? Continue on to work hard kung ano man itong mga pinagtatrabahuan ninyo or ano man itong mga pinagsisikapan ninyo. Huwag ninyo susukuan, okay? Kasi baka ang iba sa inyo dito napapagod na. Baka ang iba sa inyo is feeling tired na, maybe you are feeling exhausted na parang ang dami ko nang ginawa, pero saan ako papunta? Saan ito papunta? Yung mga ganun ba? So, maybe you're wondering, no? And you are tired already of waiting, di ba? The fruit of your labor dito. Kaya, ito reminder sa inyo, huwag kang susuko, but instead, be determined, work harder, magtyaga-tyaga ka pa ng konti pa, at pasasaan ba? No? At makukuha mo din yung bunga ng yung pagsisikap mo. We have Four of Wands. Ayan, so we have freedom. Four of Wands is tagumpay. This is also victory energy. Meron ditong celebration out of victory. Or po pwede na ang iba sa inyo dito, magiging masayang-masaya ka, you're going to celebrate your freedom. No? Po pwedeng ganun din ang ganap dito. Hindi lang ito yung may accomplishment ka or may achievement kang nakamit, kaya kayo mag-celebrate, but maybe you are also going to celebrate your freedom. No? For some of you, hindi naman ito para sa lahat, but for some of you, siguro na kayo magiging malaya na sa kung anumang restrictions, no? So, ngayon, that is something that you are going to celebrate, no? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung mga final message na ninyo. Be kind always. Okay? Even when someone doesn't seem to deserve kindness, be kind anyway, for you know not of their struggles. So, lagi lang tayong maging mabait. Let's try to be kind, no? Lagi. Kasi unang-una, hindi naman natin alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga tao sa paligid natin. No? Kaya, wag na tayong magsungit as much as possible. Wag na tayong maging suplada or suplado. Let's choose to be kind. Okay? Because we never know, no, kung anong pinagdadaanan ng tao. Sila din, hindi rin nila alam kung anong pinagdadaanan natin. So, on the safe side, at para na lang na maging good Samaritan tayo, kumbaga, let's just try to be kind, no? Always. So, thank you. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Five of Cups, yun ang first message po ninyo, sadness, no? So, siguro ang iba sa inyo rito, merong kalungkutan, no, na nararamdaman. And maybe that is related to burdens, no? Baka meron kayong mga nararamdaman medyo bigat, no? Sa buhay ninyo, at maaaring yan ang ikinalulungkot ninyo. Pwede kasi na yung burden na to could be emotional burden, baka meron kayong mga pinagdaanan dito na medyo mabigat, no? Sa relationship, pwedeng ganun. Or baka merong nagkaroon kayo ng kunyari separation, 'di ba? Baka galing ka doon sa ganung sitwasyon. But of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But yeah, possible na may ganon, kaya hanggang ngayon nalulungkot pa kayo. Or po pwede rin na yung burden na to, baka
nasaktan kayo, naloko kayo, na kung sino man, at hanggang ngayon, nahihirapan pa rin kayong mag-move on. So, pwedeng ganun. Kaya, yun pa rin ang maaring dahilan ng inyong pagkalungkot. At, pwede rin na yung burden na to, pwedeng obligasyon, responsibilidad sa pamilya, pwedeng ganun, or siguro, overwhelming work. Ito, kung sa trabaho, baka loaded kayo, no, sa trabaho, at maaring bigat na kayo sa sitwasyon ninyo, kaya parang mas siguro maiisip ninyo sa ngayon na tama na, 'di ba? Maiisip siguro ninyo na it's about time na for you to let go, or it's about time for you to to, ang tawag dito, yung tatalikuran mo na, no, or give up mo na kung ano man ang ginagawa mo rito. Kasi maaaring it's taking a toll on you na, nai-stress na kayo. Yung gano'n, naapektuhan na yung health ninyo, something like that. So, with the Six of Swords naman, we have resolution. So, ang maganda rito, kasi kung ano man ang pinoproblema ninyo rito, ano man ang dahilan ng inyong pagkalungkot, ano man ang pinoproblema ninyo, maybe you are going to find the solution to that, no? So, kaya maganda rin ito na magkakaroon na kayo ng solusyon, and maybe you're going to move forward. No, you're going to move on from the situations. Kasi si Six of Swords, this is moving on energy. No? Ito yung magkakaroon na kayo rito ng pagsisimula ng bagong buhay. You are going to decide to move on with your life. Iwanan na kung ano man ang mahirap na to, unhealthy situation na to, toxic situation na ito, kung ano pa man yan. Nahanap nyo na rito yung solusyon para dyan. Kaya, pwedeng kayo ay aalis. Physically, aalisin mo na yung sarili mo from that situation. Maybe you are ready to explore other places, diba? Pwedeng pati trabaho, no? Magbabago na kayo ng trabaho, magbabago na kayo ng tirahan. Maybe you are going to travel to other places, no? Para doon na kayo magsimula ng bagong buhay. So, pwedeng ganon. So, final message ninyo, God created you with special talents and gifts. Embrace your uniqueness, you are extraordinary. Okay? So, lagi po ninyong alalahanin niya na lahat tayo, God created us with His special talents and gifts. Kaya gamitin natin yon to our advantage. No? Kasi lahat ng bagay may purpose, diba? Lahat ng bagay may dahilan. No? At yung mga talents na yan, mga gifts na yan na binigay sa atin ng universe, gamitin natin yon, no, para mag-improve ang buhay natin, gumanda ang buhay natin, makatulong tayo sa ibang tao, 'di ba? All the goodness, no, that we can do out of that talents and gifts na binigay sa atin, as much as possible, gamitin natin yon para diyan, 'di ba? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. So, Capricorn, po unang mensahe ninyo, Six of Cups. Ayan. So, maybe, there is someone dito that needs support. Pwedeng kayo to, or pwedeng kapamilya ninyo, kaibigan, someone na pwedeng lalapit sa'yo at hihingi ng tulong mo. So, maaari na may ganong sitwasyon, no, ang iba sa inyo. But, yeah, hindi natin sigurado kung sino dito ang merong pangangailangan, no? But definitely, someone needs some kind of support dito. Pwedeng kayo, pwedeng iba, Pwede rin naman na iba yung nangangailangan ng inyong suporta. Baka meron din tao dito na lalapit sa'yo at hihingi ng suporta. Hihingi ng tulong sa'yo in any shape or form. Pwedeng ganon. Meron din ako napipick up dito na baka there is some family of yours na nangangailangan ng inyong tulong at maaari din na kayo ay mangungumusta ka sa kanila, or pwedeng kaya malalaman mo yan, or pwedeng kayo ay uuwi. No? Maaaring kayo you're going to travel home, kaya makakasama mo sila, no? Makakamusta mo sila ng personal.
So, what else? We have judgment. Ayan. So, there is an important decision dito na kailangan mong gawin. No? And you may need to do some kind of review, assessment, yung parang i-examinin nyo muna yung inyong sitwasyon or baka titignan mong mabuti ngayon kung ano nang nangyayari before ka magsisimulang mag-isip, before ka magsisimulang dumiskarte kung anong gagawin mo, no? Kung anong desisyon ang gagawin mo rito. So, pwedeng may mga ganong kaganapan para sa iba sa inyo dito, Capricorn. And maaari, no, na kung ano man ang sitwasyon dito, this is already part of your past, pero maaaring pilit na bumabalik ito. Pilit na, yung parang paulit-ulit, no? Siguro marirealize niyo na, teka lang, parang nangyari na to sa akin. Teka lang, parang dati pa to. Maaaring ganon. Pero, yun nga, baka yung sitwasyon na to pabalik-balik. Kaya ngayon siguro may isip nyo na or maybe you are going to realize na, teka lang, parang paulit-ulit na lang to. So, tignan ko na nga ito ngayon. Diba? So, maaaring pagdedesisyonan mo na yan sa ngayon. So, we also have Ace of Swords. Ayan, victory energy ito, si Ace of Swords. Meron kayong pagtatagumpayan dito, no? Pwedeng meron kayong problema na pinagdadaanan at ngayon mapagtatagumpayan mo yan. Or pwede na meron kayong kunyari project or venture na ngayon you're going to claim your victory. You're going to be successful. So, pwedeng ganun ang ganap dyan for some of you. No? So, good luck sa'yo. Saka si Ace of Swords also is a new beginning energy. Okay? Ace is a new beginning. Ace is number 1. Kaya meron dito magsisimula, no, ng bagong yugto sa buhay, magsisimula ng kung ano man, bagong chapter sa buhay mo. Depende, no? Pwedeng merong specific area of life lang, no? Na doon kayo nagtagumpay, doon kayo nahirapan, doon kayo nagtagumpay. Kaya yun ang sisimulan ninyong bagong ganap. Or pwede na in general, no? Maaring meron kayong gustong baguhin talaga, no? Sa buhay ninyo. So, good luck sa iyo dyan. So, final message ni Capricorn, let go and let God. Okay? He's had a plan for you all along. Kaya wag na nating ipagpilitan, wag na nating ipagsiksikan kung ano yung gusto natin. Kung ano yung outcome na gusto nating mangyari, wag na nating ipagpilitan yon. Let's just allow destiny to unfold at its own pace. Kasi God knows, no? God knows His plan. Siya din naman ang magdidikta, 'di ba? Ng kung ano ang mangyayari at ano ang hindi. 'Di ba? Kaya wag na tayong mag-worry, wag na tayong may stress, 'di ba? Bagkus i-offer na lang natin lahat sa Panginoon. Okay? Let go and let God. All right? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Okay? Thank you. So, pauna mensahe ni Aquarius is judgment. Ayan. So, this is the time, no? Aquarius, that maybe you need to review or reassess what is happening in your life. Kasi baka meron dito mga pangyayari na napapansin ninyo na teka lang, parang pabalik-balik na lang ito, paulit-ulit na lang ito, yung gano'n. Kasi maaring yun ay nangyari na, meron na kayong sitwasyon noon, no, na parang eto lang, 'di ba? Parang gano'n na naman. Parang same thing, 'di ba? Ang nangyayari sa ngayon. Kaya pwede na ngayon baka mapapatigil ka, mapapahinto ka sa kung ano man ang mga ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo. And maybe you are going to think, 'di ba? Why is this happening, 'di ba? Again and again, no? So siguro kaya kayo magkakaroon ng pagtigil, pagpapahinga, pag-iisip because mapapansin mo ito, no? Na parang may pattern, 'di ba? So kaya maaaring you're going to look into it now at pagdedesisyonan mo na ito. No? Pagtitignan mo na ang inyong sitwasyon kung ano na ang tamang gawin. So, what else? We have justice. At pwedeng ang iba sa inyo dito merong ipinaglalaban. Ano? Maaring ang pinaglalaban ninyo ito is pinaglalaban ninyo sa korte. Pwedeng ganon or sa isang institusyon, opisina, something like that.
At ang maganda rito, no, when the justice comes in sa reading, ibig sabihin nito na justice will be served. Kung ano yung para sa'yo, kung ano ang deserve mo, yan ay makukuha mo. You know? Yan ay ibibigay sa'yo. Kaya makukuha mo kung ano yung para sa'yo sa ngayon. So, you deserve justice. Justice will be served. Alright? At mababalanse ng muli, no, ang mga kaganapan sa buhay mo. Sa ngayon, maaring yung hustisya na to na hinahanap ninyo na makukuha mo, this is going to be the key para magsimulang mabalanse ang lahat. Magiging maayos na ang lahat. Things will be back in order sa buhay mo. Kaya good luck sa'yo. We have two of wands, progress. Ayan. So, siguro, yung decision na to, yung decision mo ito ito, decision ng isang institusyon or decision ng korte, kung meron man kang pinaglalaban sa korte. So, syempre, ito, parang may resulta na siya, 'di ba? Kaya, it's going to be the start of your progress. No? Maaring yun na magiging susi para kayo muling umusad na sa buhay, muling umalagwa na sa buhay, muling magtuloy-tuloy na muli ang progress, no, sa buhay ninyo. Maybe it's a time for improvement, it's time for growth, no, yung ganon. At meron din dito mga plano kayo. Siguro you're making plans also for the future. Maaaring related yan sa relationship ninyo, sa pamilya, or maybe related yan sa mga future endeavors ninyo, yung ganon, or travel, no, whatever it is na pinagpaplanuhan ninyo, maaaring yan ay gusto nyo ng parang handang-handa na kayong i-implement yun. Maybe you're just waiting for the right timing, you know, so pwedeng ganon. Kaya good luck sa'yo. Kasi when the time comes, diba, at ma-figure out ninyo na ito na yung tamang panahon, feeling ko, hindi na kayo dito aatras, hindi na kayo magdadalawang isip, you're really going for it. So, final message ninyo, you are loved by many. Make them your focus. In this way, you will find joy. Okay? Kung magfo-focus kayo sa mga tao, no, na nagmamahal sa'yo, no, at hindi doon sa mga tao na naninira ng yung binubuli ka, sinisiraan ka, di ba? Huwag mo pinapapansin ng mga ganong klaseng tao. They don't deserve your time, effort, and energy. Okay? But instead, focus on the people who loves you. Focus on the people who are concerned about you. Kung sino man yung mga taong concern sa'yo, nagmamahal sa'yo, mga taong, alam mo yun, iniisip lang din nila yung kabutihan mo, you know, encouraging people, yung mga ganon. Yun ang pagfokusan mo, you know, yun ang pagfokusan mo. Don't focus on the people na kasiraan ang hatid sa'yo, or don't give your time, no, to those people na yung mga marites marisol, yung mga pinagkakaabalahan, 'di ba, yung gano'n. So yun, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, and Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message ni Pisces is 5 of Pentacles. So, maaari ng iba sa inyo, Pisces, you know, you are isolating yourself, or you want to isolate yourself for various reasons. Maaari ng iba sa inyo gusto mo lang mapag-isa kasi gusto mong mag-isip-isip. Maaaring gusto mong mapag-isa because maaaring napapagod ka na, no, sa worldly things, sa mga chaos na nangyayari sa paligid mo, kaya mas gusto mo na mag-isolate ka muna. Gusto mo muna na mag-solitude kayo, no? So, pwedeng isa yan sa mga dahilan. Pwede rin na gusto mong mapag-isa para kayo ay makapag-isip-isip kung anong desisyon ang gagawin ninyo, kasi maaaring meron kayo mga financial decisions na kailangang harapin, at gusto mo muna na parang you just want to renew yourself first, you just want to have a clarity of thought, no? Kaya gusto mong mapag-isa, gusto mong wala munang kausap, wala munang kasama, 'di ba? So, pwedeng ganun ang ganap ng iba sa inyo rito.
So, we also have Seven of Pentacles. Ayan. So, for some of you din, no, ang siguro, ang iniisip naman ng iba sa inyo rito is, gusto mong mapag-isa ka because you want to do some kind of reassessment, gusto mo magkaroon ng review, gusto mong mag-reassess, no, ng mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Lalo-lalo na related doon sa mga endeavor mo, sa mga ventures mo, sa kung ano mga ginawa mo, you know. At parang gusto mong i-assess, no? Ano na yung mga nagawa mo, ano na mga naging epekto nun, ano na ang mga kailangan mo pang gawin kung meron pa. So, parang it's like a re-evaluation, you know, of sitwasyon mo sa ngayon. Kaya gusto mo muna na mapag-isa para walang istorbo, you know, para wala munang makikipag-usap sa'yo. At gusto mo muna na mag-focus ka lang sa sarili mo, no? So, po pwedeng ganun ang ganap. Kasi sa Seven of Pentacles, ano ito yung parang meron na kayong vision that you put them into action. So, ngayon, maaring naghihintay na lang kayo ng resulta, no, ng mga efforts na ginawa mo, mga efforts na you put into this, kung ano man ang mga projects na to, or kung ano mang ventures na to. So, parang ngayon, so what else? We have the moon energy, and we have the angel of dreams. Ayan. So, this is a reminder for some of you Pisces na ang iba siguro sa inyo meron kayong mga panaginip lately or meron kayong mga napapanaginipan lately, and those are messages, no, from the universe. Those are mensahe para sa iyo ng universe. Okay? Kaya pay attention to your dreams. Pay attention to the elements or various elements ng panaginip ninyo, na kung ano pa yung naalala ninyo pagising ninyo the next day. Make sure na you write them down on paper. At saka kapag may time ka na, i-google ninyo, hanapin ninyo, i-search ninyo sa Google kung ano yung ibig sabihin ng mga elements na yon na nakita ninyo sa inyong panaginip, because those are the messages, no, para sa iyo. Okay? So tignan natin kung ano yung final message ninyo. Live life fully. Take care of your physical and spiritual self. Radiate good health. Okay? This is a beautiful reminder para sa inyo na alagaan ninyo ang inyong sarili, alagaan ninyo ang inyong kalusugan, kasi maaring napapabayaan nyo na yan, or maaring unting-unti na lang yung time na nabibigay ninyo sa sarili ninyo. Maaring kailangan ninyo ng pahinga, kailangan ng nutrition, kailangan ng tulog, yung ganon. So, yun, take care of your physical and spiritual self. Okay? Para lagi kayong on top of your health. And when you are on top of your health, for sure, you will be on top of your game. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.